Hello mga lokochero, so welcome sa Module 2 ng ating N8N Intermediate course. Ngayon ay pag-uusapan natin ang embeddings and vector databases. So simulan natin sa ano nga ba ang embeddings. So think of it guys na yung embeddings is like a number representation ng meaning ng isang text. Meaning, kung wari meron kang word na car, a-assign na niya yan ng X, Y, and Z numbers para ma-plot niya into a 3D axis. Kasi ganoon nagwo-work yung ating vector space or vector database. It is like a 3D container na nandun lahat ng data mo. And each data is represented by numbers, which is yun nga ang tinatawag nating embeddings. Ngayon, to discuss further, kung makikita nyo sa sample natin, magkakalapit yung car, automobile, truck, bus. Kasi nga, ina-arrange siya, depende sa meaning. Meron silang one thing in common, which is they pertain to vehicles. Ngayon, makikita nyo rin sa example natin, nakalayo yung chair, nakalayo yung banana. Kasi hindi sila related sa word na yon. So, bakit ba ganon yung ginagawa ng vector database? Kasi, kung maalala nyo, sa structured data, kailangan exact word yung hahanapin nyo para makuha yung data na kailangan nyo. Pero hindi ganun nagwo-work lahat ng data. Gaya nga ng sabi ko, meron tayong unstructured data. So kaya para malagay mo siya sa isang database, gagamit tayo ng vector database. And then, pag nag-query yung AI natin, like sa example natin, nag-query siya ng car, ipupull niya lahat ng malapit na meaning doon. Like ipupull niya yung car, exact match. Ipupull din niya yung automobile, truck, and bus. Kasi magkakalapit sila ng meaning. And with that, makakapag-decide na yung AI natin kung alin ba yung kukunin niya na tamang sagot para sa query mo. So that's the summary kung paano ba nagwo-work ang embeddings and vector database. For the basic setup ng embeddings guys, maglalagay muna tayo dito ng manual trigger. Tapos guys, nag-prepare na nga pala ako dito ng text version ng markdown ng ating website. So yan yung unstructured data na ipapasok natin sa vector store. So hindi lang website yung may unstructured data, pwedeng PDF, pwedeng Word. So those are unstructured data. Having said that, mag-add tayo dito ng Google Drive natin. Kasi ang gusto natin ay i-download natin yung file na yon, which is eto siya. And then, try nga natin kung mada-download siya. So ayan nga guys, successful na. Next thing we will do guys is isa-set up na natin yung ating Supabase vector store. And then, ang gagawin natin dito guys is to add documents to vector store. Ngayon, ang pinakamabilis guys para malaman nyo kung paano mag-setup is i-click nyo itong docs. And then from doc, hanapin nyo itong quick start for setting up your vector store. Pag click nyo yan, ay may ready-made SQL code na kung paano natin siya isa-setup. I-copy lang natin siya guys and then punta na tayo sa ating Supabase. And then dito, makikita nyo yung SQL editor. I-paste nyo lang siya guys. Pero guys, note lang, makikita nyo na yung number dyan is for OpenAI embeddings. Gaya na nakasulat dyan. Pero ang gagamitin nga natin ay si Gemini para free siya. Ngayon guys, dito sa ating tutorial, nilagay ko dito as comment kung ano ba yung number para kay Gemini, which is 3072. Ang gagawin natin ay palitan lang natin to 3072 and the same here, 3072. So, iyan lang dalawa na yan yung papalitan nyo and then good to go na tayo. And then, hindi ko pa masyadong i-deep dive itong configuration na to kasi in the future, baka gusto nyo gumawa ng another table for vector store. Need nyo lang palitan itong documents and then papalitan nyo lang rin yung instances dito kung ano man yung gusto nyong name ng table. For simplicity, hindi ko muna siya papalitan and then iraran ko lang yung command na to. Pag nag-success na guys at bumalik tayo dito sa ating table editor, dapat makita na natin si documents, which is ito siya. Kung makikita nyo, meron siyang content, metadata, and embeddings as its columns. So, dyan ilalagay ng ating embeddings yung mga data na i-embed niya. So, start nga natin na mag-add na dito ng parameters. So, from the list, select lang natin yung ginawa nating table, which is documents. After that, sa embeddings, para free, pipiliin natin si Gemini. And then, ang gagamitin nyo dito guys, ay hanapin nyo si Gemini dash, ayan na siya, embedding 001. Iyan yung free tier ni Gemini. And then, balik lang tayo dito. Maglalagay tayo ngayon dito sa document ng ating data loader. Which is, ang pipiliin lang natin is yung default data loader. And then dito guys, ay pwede nyong ilagay kung ano ba yung type ng data na ipapasok natin. Take note guys, this is not a JSON file. Kung titingnan nyo sa taas, this is a binary file. So, ang pipiliin ko dito ay binary. And then, ang lalagay ko lang dito ay load all input. And then dito guys, kung alam nyo naman kung ano yung type na ipapasok nyo sa kanya, pwede nyo piliin. Gaya nito, text, load plain text files. Makikita nyo rin naman dito yan, yung mime type. Pero pwede namang siya na yung mag-detect nyan. And then, set up na tayo. Back lang tayo, ayusin ko lang to. And then, try na nga natin siyang i-save and run. So kung makikita nyo guys,
ay tapos na mag-run yung ating workflow. Pag tinignan ngayon natin dito, nilagay na niya into embeddings yung ating data. So kung makikita nyo, nandito yung context kung ano yung laman niya. So this is the about us and yung part na to, and then also it caters yung ating mga social media links. Tapos yung sinasabi kong embeddings guys, di ba sabi ko sa inyo gumagawa siya ng 3D na storage. So kung makikita nyo dito, nandito yung kanyang XY axis, XY and Z axis. So something like that. Nandyan yung mga axis na ginagawa niya. Ayan. Tapos nandito rin yung metadata niya kung ano ba yung laman nung context na yon. So nandyan na nga yung ating embeddings. Bago ko kayo turuan kung paano bang i-call yung embeddings na to, gusto ko lang i-add kung paano bang i-streamline yung process na to. Kasi kung makita nyo guys, pwedeng mabago yung website natin and then pwedeng magdagdag ulit tayo dito ng panibagong version ng ating website data. Depende kung gaano kadalas nyo palitan yung website data nyo. So one thing to streamline here is pwede natin tong palitan guys, imbis na when click, pwede nating tanggalin yan. Then mag-add tayo dito ng Google Drive. Yan. And then, makikita natin dito, meron tayong triggers. Ang pipiliin ko dito guys is on changes involving a specific folder. So, ano ba yung gagawin natin? Dito ay pipiliin lang natin kung anong folder ba yung i-monitor niya, which is yung ating 02 embeddings. And then, ano yung titingnan niya? File created ba? File updated? So, for now, ang gagawin ko is file created. Kasi ang gusto natin, every time na mag-upload tayo doon, ay ang gagawin niya is i-update niya yung ating vector database. Ngayon guys, bago natin ituloy yan, ang mangyayari ay kailangan din nating burahin muna yung ating existing embeddings para hindi malito yung ating AI alin ba kukunan niya. So ang gagawin lang natin dito guys ay mag-a-add ulit ako ng Supabase, and then from Supabase ang gagawin natin ay delete a row. And then ang gagamitin natin is yung documents. Ngayon, ano yung kailangan niyang i-match? Ang gagawin ko ay mag-a-add ako dito ng condition, and then yung ID is greater than or equal to 1. Bakit? Kasi itong data na to, ang plano ko is specific lang siya for the website. So gusto ko burahin muna niya lahat bago niya i-embed ulit yung updated version. Having said that, makikita nyo, 1 nagsisimula yung ID. So kaya buburahin niya lahat ng ID that is greater than or equal to 1. So guys, i-test muna natin hanggang dyan kasi may explain ako after this one. So ang gagawin ko nga dito ay mag-a-add muna ako dito ng panibago nating data. Mag-upload ako sa kanya ng newer version. So makita nyo, ang latest version natin is September 8. Yung kaninang in-embed natin ay September 7. Pag nirun ko ngayon to guys, kukunin niya yung latest na in-upload natin. Makikita nyo, yung name ng file na kinuha niya is yung September 8 version. So ang gagawin ko guys ay ipipin ko muna to para hindi mawala yung data. And then iraran ko ngayon yung pag-delete ng existing data sa Supabase. So kung makita nyo guys, dinelete niya yung sa Supabase pero 17 items yung in-output niya, meaning ganun kasi karami yung dinelete niya. Kaya ang gagawin ko guys ay mag-a-aggregate muna ako dito para isa na lang yung output pagdating sa pag-download natin. So ayusin ko nga lang to, close ko to para mas makita nyo. Ayan. So i-aggregate natin siya para isa lang yung output nito, all data to single list. Ayan, para isang beses lang magda-download yung next node natin. Pero guys, dahil na-delete na yung data natin, may papaturn on lang ako sa inyo dito, which is yung settings and always output data. Kasi pag nirun ulit natin to, wala na siyang data na ibibigay. And then, i-execute nga lang natin hanggang dito sa node na to, ayan, para makuha natin alin ba yung ida-download natin. Imbis na from the list guys, ang kukunin ko is ID. And then, expression. Ano nga ba yung ID na ida-download? So pag tiningnan natin yung ating Google Drive trigger, nag-scroll down tayo pababa, hanapin lang natin yung ID. So ito yung ating file name. Ito ngayon yung ID. So ilalagay ko siya dyan, and then ready to go na tayo. I can save this and then execute the whole workflow. So ayan na nga, successful na yung execution ng workflow natin. Pag bumalik tayo sa ating Supabase and refresh natin to, ayan, nag-refresh na siya ng kusa, ay makikita nyo na ibinalik na niya yung ating mga records, pero yung updated records. And makita nyo, yung ID niya nagsimula na sa 18. Kasi nga, bagong record na siya. So, ito na yung streamline process natin para kung sakali na gusto nyo na automatic na mag-update yung data nyo sa vector store when you add or upload the updated file sa specific folder, is ito na yung automated workflow niya. Ngayon naman, na ready na yung ating vector store, ituturo ko naman kung paano natin mapupull yung data doon. So kung maalala nyo, sa module 1, ito yung ginawa nating workflow kung saan meron tayong memory and structured data. Dito na nga lang natin guys, i-add yung ating vector store. So i-add lang natin siya sa tools guys.
And then, hanapin natin si Supabase. And then, for Supabase, itong vector store. So, sa vector store, guys, lagyan lang natin siya ng simpleng description. Like, this is the Supabase vector store that contains Lacuacheros website data. Okay? And then, hanapin lang natin ginawa nating table, which is documents. And then after that guys, is ito yung limit kung ilan ba yung ipupull niya na correlated data sa ating website. So i-default ko lang siya ng 4 and then mag-add tayo ng embedding model. Tandaan nyo guys, kung ano yung ginamit nyo pang embed, yun din dapat yung gagamitin nyo na pang pull. Which is, ang ginamit natin kanina is si Gemini Embedding 001. So okay na nga guys yung ating setup. Pero kailangan muna natin na sabihin doon sa EA agent natin, update natin yung kanyang system prompt na meron na siyang Supabase vector store. Copy ko lang to guys para madali ko, hindi ko na i-type. And then update lang natin yung role niya. So ang i-update ko nga lang dito guys, ay sasabihin ko sa kanya na meron siyang Supabase vector store. And sasabihin ko lang sa kanya na ito is a vector store that contains Lacuacheros website data generally about N8N tutorials and courses. So ayan guys, sinabi ko lang sa kanya na iyon yung laman niya. So tingnan nga natin kung maintindihan na yun ng AI natin. I-adjust na lang natin system prompt kung hindi. So i-save ko muna to guys and then open chat lang tayo. Tapos try na natin siyang i-ask. Meron po ba kayong free N8N tutorials? So kung makita nyo guys, ang kinuha niya ay si Supabase na tool, hindi yung ating sales data tool. So naintindihan na niya yung inad nating tools. And then, pag tiningnan natin reply niya, makita natin, sabi niya, meron po kaming libreng N8N tutorials at resources. Pwede mong i-check. And narito sa mga ito. So kung makita nyo, ito yung mga libreng tutorials or course natin. So pinakita na niya yung module 1 to 5 natin, which is yung beginner course natin. So pag clinic natin yan guys, kunwari ito, dadalhin na niya tayo sa link kung nasan man yung ating kung nasan man yung ating tutorial, kung makita nyo dito. Ayan siya. And then, hindi lang yun guys, pinul din niya kung ano yung iba pa nating mga tutorials dito, kung makita nyo. Nandyan yung mga automation series natin, kung saan makikita, ayan, connect to FBEC, ayan. So, yun nga yung ginamit niya sa data pooling, yung vector store natin. So, explain ko lang further yung vector store. Pag inopen natin to guys, and then lakihan ko lang yung pinaka-data, ayan. Makikita nyo dito, na yung response na nakuha niya is ito yung una, pangalawa, pangatlo, and then pang-apat. So kung makita nyo, nilimit natin siya ng 4 and then dyan sa apat na related data, dyan niya kinuha yung sagot niya. And then, kung titingnan natin, kung ang tatanong naman natin ay ano po ang mga services nyo? So ito naman yung sagot niya kung ano yung mga services natin. So option A is focus one-on-one tutorial, nandyan siya. Option B, yung ating workflow review and troubleshooting. Option C is our build a workflow starter package, which is nandyan na rin, pinakita na niya yung mga price. And then of course pati yung option D, kung ano ba yung specific business workflow na ino-offer natin. Tapos nandyan na rin, pinakita niya kung paano mag-pre-book. I-click mo lang daw dito and then dadalhin na niya tayo sa form kung saan kayo pwedeng mag-free book kung may kailangan kayo sa mga services na to sa amin. So ganun nga natin magagawa guys, yung pag-retrieve ng unstructured data para malaman ng ating AI agent kung ano ba yung tamang sagot regarding our company or regarding sa mga database na gusto nating pagbasihan niya. So, pakita ko lang ulit yung Supabase store dito kung ano ba yung niretrieve niya. So, kung makikita nyo dyan, guys, meron siya niretrieve ulit, 0. This is about Tumblr bag, so hindi niya kinonsider yan. And then, ito yung sunod, option A, ayan. Tapos yung sunod na chunk na nakuha niya is yung kadugtong ng option A and B, ayan. And then, hanggang dito nga guys, is kinuha niya yung hanggang option D na. So, nandito yun guys. So, depende sa AI kung paano yung china-chunk yan. So, bakit ba magandang gamitin yung vector store guys? So, imagine guys, kung every time na magtatanong kayo, ang i-feed natin is yung buong data or yung buong text file natin na to, ang daming token na masasayang kasi babasahin niya yan. In my case guys, maiksi lang yung website ko. So, kayang-kaya niyang basahin. Pero paano kung mahaba yung website na meron tayo? Ang mangyayari guys, ay mauubos nyo yung token nyo, especially kung gumagamit kayo ng free tier. Kaya yun ang maganda sa embeddings guys, is pwede nyong ilimit ilang chunks ba yung kukunin ng AI para pagbasihan doon sa sagot. And having said that guys,
malalaman nyo na hindi pwede sa kanya ang structured database kasi kung babalikan natin yung ating sales data, kung nagtanong kayo sa kanya na ano yung total sales for specific month, ang mangyayari ay hindi niya matototal ng tama dahil ang pagbabasehan lang niya ay chunk of data. Unlike sa structured database na pwede siyang gumawa ng SQL code, gaya ng tinuro ko sa Module 1, kahit hindi niya i-retrieve yung buong data, pwede siyang gumawa ng specific code para ma-summarize depende sa tanong nyo. And then, dito ko rin na-reflect yung ating Supabase Vector Store para pakita sa inyo na pwede kayong magkaroon ng multiple database sa isang AI agent and ituro nyo sa kanya kung saan ba kukunin yung specific data depende sa tanong. Kaya nga, kung makita nyo, ang tanong natin kanina ay more on about our website and services. Pag nagtanong ako sa kanya ng magkano ba yung total sales sa database, dahil sinabi natin sa kanya na yung sales data is nandoon sa sales data tool, ay makikita nyo na dun sa tanong natin ay hindi niya ginamit yung vector store. Pero ang ginamit niya ay yung sales data tool, which is the correct thing to do. And then, nakita nyo, binigay niya ulit sa atin yung total sales. So, ganun nga guys, mas mapapatalino nyo pa yung inyong AI agent depende sa gusto nyong data na malaman niya. You can use structured data or you can use unstructured data using vector store. So, dyan nga nagtatapos guys yung ating Module 2 sa paggamit ng embeddings and vector store. So, just to summarize, ang ating key takeaways dito guys ay ang embeddings, tandaan, is a numerical meaning of text. Kaya kahit hindi exact word yung i-search, is nasa search niya yung mga database sa meaning nito. Ang vector database naman is store plus search by similarity. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung query mo is ipupull niya yung malalapit na data doon sa vector store mo o yung ating 3D database. And then, tinuro ko nga rin yung ating embedding workflow and kung paano ba natin ma-automate siya para hindi na tayo magma-manual click every time na mag-upload tayo ng new version of our data. And then, lastly, pinakita ko rin sa inyo kung paano bang yung embeddings na yon is mapupul natin through vector database or vector store para maging concept ng ating AI. And lastly, of course, pinakita ko rin sa inyo na hindi lang structured data ang pwede nyong ilagay, pwede nyong pagsamahin ng structured data plus unstructured data using vector store sa isang AI agent para mas ma-feed nyo yung tamang data sa kanya. Hanggang dyan nga lang guys yung ating Module 2. So see you sa Module 3 natin. Mga lakotseros, laging tandaan, less manual work, more lakwatsa.